Hello, good morning mga lalabs, mga bayot. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi sa mga sulok ng mundo sa mga kapwa ko sa mundo around the world. Hello, migalang shoutout po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share po mga lalabs kung magustuhan ninyo ang ating video. Maraming salamat. Diretso na po tayo sa ating topic. Ito na po ba? Matagal na panahon, halos dalawang taon yung nananahimik si Atty. Vic Rodriguez na dating abogado ni Bongbong Marcos na hindi pa siya naging presidente, ay nakipaglaban sa electoral protest ni Bongbong Marcos kung saan ay dinaya daw siya ni Leni Robredo noong 16 vice presidential election. At grabe ang suporta ni Atty. Vic Rodriguez panahon ng kampanya ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente. In 6 years pala, walang tinanggap na sweldo si Atty. Vic Rodriguez kay Bongbong Marcos at kay Liza Aranita. Tapos itong si Liza Aranita, ang kapal ng mukha. Itong mukha niyang walang hilamos, na fresh daw siya at cute. Kapag malakas ang loob magsalita at gawan si Atty. Vic Rodriguez ng kung ano-anong mga istorya. At siya pa yung gumawa ng paraan na maalis or para umalis si Atty. Vic Rodriguez sa Malacanang bilang isang executive secretary ni Bongbong Marcos. Dahil pala sa may mga gusto si Liza Aranita na mga tao na i-appoint sa gobyerno na ayaw ni Atty. Vic Rodriguez dahil mga corrupt, may mga record na hindi maganda. So ngayon, ang tanong, yung pagpa-interview ba ni Liza Marcos kay Katunying nakatulong ba? Palagay ko hindi. Ako, my own opinion, reaction, hindi siya nakatulong. Mas lalong lumala. Bakit? Pati si Atty. Trixie Cruz Angeles na dating Presidential Communications Office Secretary, nagsalita din. Na talagang pinagalitan siya ni Ma'am Shi at pinalis din. So, napatunayan ngayon na si Liza Marcos pala talaga ang presidente ng Pilipinas. So, hindi po nakatiis si Atty. Vic Rodriguez dahil doon sa voice message ni Liza Marcos kay Tonyeng panahon noong year 2022 na kung saan ay masaya siya. Naaalis na si Atty. Vic Rodriguez sa Malacanang. May voice message at kasali doon ang kanyang pamilya. Pinali ni Liza Marcos. Kawawa daw, ganyan, etc. So, napuno si Atty. Vic Rodriguez. Kinanti na ngayon. Hindi booking sila ngayon si Liza Marcos. Na may galit siya kay Atty. Vic dahil pala kay Milyonaryo, Mel Robles at saka kay Michael Ma na ayaw ni Vic Rodriguez i-appoint. Pinatarisik at ito pa, para ma-i-appoint yung mga taong number 1 smuggler na naging special envoy to China at si Milyonaryo kasabwat nila ni Bongbong Marcos at Liza Marcos sa pagnanakaw sa pira ng mga mananaya sa lotere. Ito, tingnan po natin revelasyon. Remember, ulitin ko, utang na loob namin ito doon sa bumoto, hindi doon sa mga nagsasamantala or taking advantage of their closeness to the President. Okay. Correct. Or to the first family, at hindi mo naman nakitang tumulong o wala namang malinaw na direksyon kung saan niya dadalhin yung ahensyang ito pag na-appoint. Ang gusto pa yung unang-una. At pag hindi na pagbigyan agad-agad ay nagagalit ng susumbong. I stood my ground and sinasabi ko kay Pangulong Marcos, alam ni Pangulong Marcos yan. And dinala niyo ako sa ganito dahil nga you're too careless. Nagre-record kayo, nag-audio kayo. And ulitin ko, dinamay niyo yung pamilya ko eh. Ang isang pinagtatalunan dyan, I refuse to process the paper of Michael Ma na ina-appoint as special envoy to China. Ayoko. Ayun. Ayun. Booking. Bingo.
So tama si Bobby Tiglao noong 2022 sa kanyang analysis pananaw na talaga kung bakit binakbakan si Atty. Vic Rodriguez, siniraan ni sa pangunguna ni Tonyeng. Siyempre, kumukumpas si Tonyeng sa utos po yan ni Liza Marcos. Tumunod din si Thinking Pinoy na may 2 million followers. So, tama siya na bakit naalis or pinag-initan at hanggang hindi na kinaya ni Atty. Vic Rodriguez, umalis na lang, nagkusa. Dahil nga, sa appointment dito na. So, tama si Atty. Si Bobby Tiglao. At gayon din ang ginawa ngayon kay Inday Sara, kay VP Sara Duterte Castro. Binakbakan ngayon si VP Sara, kaliwat, kanan, hanggang sa hindi niya kakayanin, magre-resign siya at ipalit si Leni Robredo. Strategy ito ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Tapos nagsalita si Bongbong Marcos, hindi. Wala akong nakikita na rason na para umalis si VP Sara sa DepEd. Drama lang po yon. Pero ganun pa man, pasalamat ko kay Marcos, at least nagbitaw siya ng salita. At kapag babawiin niya yun, tanggalin niya si VP Sara. Ano ba tawag niya? Bad shot na din lalo si Bongbong Marcos taong bayan. Continue. Ko yun, I refuse to process the paper of Mel Robles as GM of PCSO. Ayaw ko. Bakit? Sabi ko, maghahanap pa tayo ng taong nararapat dyan. And this, hindi na, pasensya na yung mga mababanggit. Etong isang taong ito, So, dito. Itong dalawang tao na to, Michael Ma at Mel Robles, ito yung pinaka-rason, pinaka-punot dulo kung bakit pinag-initan ng tudo ni Liza Marcos si Atty. Vic Rodriguez. Dahil ayaw niya. So, dahil ang sinasabi niya, ayaw niya. Ulitin natin para malinaw. Pamilya ko eh. Ang isang pinagtatalunan dyan, I refuse to process the paper of Michael Ma na ina-appoint as special envoy to China. Ayoko. Wow. Ayoko. Alam ko yun. Okay. I refuse to process the paper of Mel Robles as GM of PCSO. Ayoko. Bakit? Sabi ko, maghahanap pa tayo ng taong nararapat dyan. And this, Malinaw, mga lalabs, mga bayots. So, kaya para ma-appoint, mailagay, maging special envoy to China si Michael Ma at ma-appoint si Mel Robles dyan sa PCSO bilang general manager, kailangan ni Liza alisin si Vic Rodriguez. Siyempre sa utos niya kay Bongbong Marcos. Tumalinaw, mga lalabs, mga bayots, na ang nangyayari ngayong pandaraya ni Mel Robles at ni Liza Marcos dyan sa mananaya na laging may nananalo ng millions of pesos, pera ng mga mananaya, kasabwat nila si Bongbong Marcos na presidente ngayon. Dahil gaya na nga ng mataas kasi itong itong interview, itong oras mahigit. According to mga vloggers ng administrasyon ngayon, gaya nila ni GDB, ni Coach Jared, na Mike Abby, at kung sino pa dyan, nagsasabi, ang mga appointment, si Atty. Vic ang nag-a-appoint. Which is sinabi niya, sino ba ako para pipirma na itong mga tao na to ay i-a-appoint. Executive secretary lang ako. Dadaan lang ito sa akin, sasalain ko kung may mga records ba ito. Kagaya ni Mel Robles. May record siya sa panahon ni Gloria Arroyo dyan sa tawag dito, yung mga janitor, no? 400 million lab sweldo lang sa ombudsman. May record siya. Nangurap siya, para naggumawa siya ng mga ghost employees doon, ng mga janitor. So nagkakahalagay ng 400 million. At si Michael Ma, pinangalanan din yon ni Congressman
Horacio Swansing na congressman ng Sultan Kudarat. Na number 1, si Michael Ma na smuggler sa Pilipinas at kasabwat at kasosyo ni Michael Ma ang First Family, mga Aranita. O sila si Liza Marcos, si kapatid niyang si Martin Aranita. Mismong si Montolfo, nagsabi din, dahil nag-opisina siya doon, iisa ang opisina ni Montolfo, ni Liza Marcos, Martin Aranita, at Michael Ma, yung Chinese-Filipino Enterprises. So, ayaw ni Atty. Vic na ipasok sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi nga yung kanilang layunin doon, good governance according to Atty. Vic at si Pangulong Bongbong Marcos. Nung una, umintra kasi itong Kipay na sabi nga ni Maharlika, Kipay na masangsang ni amoy alak ni Bongbong Marcos. Umintra itong akyot at walang hilamos na first lady. Kailangan iopo si Michael Ma para naging special envoy to China. Wala man lang sinabi ang Malacanang. Mel Robles, nangyari din. Nagiging general manager ng PCSO dahil nga nag-appoint din si Liza at si Bongbong Marcos ng executive secretary, which is yung dating Chief Justice na nakakahiya. Pinakataas-taasang hukuman sa Pilipinas, Chief Justice na si Lucas Bersamin. Kasabwat nila sa kanilang mga panluloko sa taong bayan na turingan na tagapagtanggol ng mga inaapi. Lucas Bersamin. Kaya si Lucas Bersamin ang inupo ngayon dahil kayang paikotin na parang kalabaw or baka, kambing, kalabaw, baka. Di ba yung tali nila dito? O, ganyan. So, kahit saang hilain ni Liza Aranita at ni Bongbong Marcos ang ilong ni yung tali, kung halimbawa kalabaw or baka si Bersamin, susunod si Bersamin. Kaya malaya ngayon si Liza Marcos at si Bongbong, kasabwat si Mel Robles, nanandaraya sa PCSO at kung ano pang klaseng mga kabalbalan, kababuyan, kabalasubasan sa administrasyon ngayon. O, dito, di ba? Sinasabi pa ni Maharlika, meron ding yung sa dyan, po ni Liza Marcos at ni Bongbong na dyan sa Bureau of Custom. Malaya sila dyan eh. Michael Ma, malaya lalo na ngayon dahil pinirmahan na ni Bongbong Marcos yung Administrative Order number 20. Wala nang taripa yung mga imported, yung mga import. So malaya na, labas-pasok ang import. Patay ang ating mangingisda dahil angkat yung Department of Agriculture ngayon ng 25 metric tons of fish. Wala kasi tayong dagat. Ayun. Malaya na ngayon yung mga smugglers, yung mga hoarders, profiteers, lahat na malaya. Mag-import ngayon, patay yung mga mangingisda, patay yung mga magbababoy, yung sa mga hog na yun, mga kambing, manok, kung ano-ano pa dyan. Patay ang kanilang negosyo dahil papasok, walang unlimited, no? Ang mga import na baka, manok, itlog, asin, lahat na. Kasi wala ng taripa. Wala ng tax. So yun, malinaw mga lalabs, mga bayots, ang dahilan ng pag-alis ni Atty. Vic Rodriguez dahil sa appointment na ayaw niya. Dahil hindi papayag si Liza Marcos, si Bongbong, hindi makapangurap sa gobyerno nila. At, kaya ang sinabi ni Liza sa interview na kay Tonyeng, kapag ako magkaroon ng chance na mag-manage, lahat sila patay, ako pa. Ito ba? Ayan.
So itong first family na to, itong mag-asawa na to, presidente at first lady, talagang may ginagawang hindi maganda sa administrasyon. At number 1 talaga nila dyan, binababoy yung mananaya sa lotere. Alam niyo na ngayon.